Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Okay, so pag-usapan natin ngayon etong coup d'etat sa Senado. Yan. Oh, unang-una, bakit ba magkakaroon ng mga coup d'etat diyan sa Senado, 'di ba? Ano 'to, sino yung nag-aano ng power struggle ngayon dito? Hmm. Pero kanina nung pinapakinggan po natin ang mga balita, abay wala naman ho naglalakas ng loob na magsiamin. Oh, eto pakinggan niyo si Super Ate. Paniniraw lang ba yun? Ay, Sabi ninyo, paniniraw lang ba yun? ay ganun ba? Ewan ko, hindi kasi ako masyado akong busy. Ikot ako ng ikot. Kung hindi AIX at probinsya, nandyan ako sa hearing. Wala namang naririnig. Sa totoo lang, walang may gusto na maging Senate President. Ang hirap ng trabaho, naiipit ka lagi. Ayaw niyong palitan si SB. Wala namang balita, hindi na papag-usapan. Pero kayo, gusto niyo ba siyang palitan? Okay naman siya. Ang pangit nga ng trabaho niya. Wala nga. Ang layo ng sagot, 'di ba? Ang layo ng sagot eh. Ako kasi parang double meaning yung tanong eh. Kayo po ba? Gusto niyo ba siyang palitan? Parang ang dating is hindi ho kaya kayo baka gusto niyo maging Senate President. Oh. Loka-loka rin tong nagtatanong eh. Dapat diniretsa niya na eh, no? Kayo ba, ma'am? Gusto niyo ba na kayo pumalit ang maging Senate President? 'Di ba? Ano rin magtanong yung reporter eh. Dapat diniretsa niya na. Malay niyo, umuo. May gusto. Sa totoo lang. Ma'am, may pinapatanong lang. Ano masasabi nito po sa sila? Okay, so ngayon, etong isa pa na natanong din. Sa resolution, I do not know where that came from, okay? Pero ako dito sa iyo. I don't know. Wala ko alam dyan. Sir, may mga kasama. Wala akong alam dyan. Kaya sabi ko, putik, hindi kaya ang may pakana nito si Jinggoy? Oh. Kasi alam nyo, meron naman pong meron na pong usap-usapan. Last year pa yan. Na nakita ko niyan sa internet na nagkakaroon na ng power struggle diyan sa Senado. At ang isa sa mga naghahangad na maging Senate President, ito pong si Jinggoy. O, ngayon, ito naman, ayaw pang umamin eh. Pero pa-obvious naman. Yun yung sagot I don't know. Wala ko alam dyan. Sir, may mga I don't know. Wala akong alam dyan. kasamahan daw kayo, sir, na kayo po yung parang napipili na. I don't know. I haven't talked to a single senator about it. Hindi raw niya alam. Pero ano na ba? Meron na ho kasi balita na kumalat po ng mga pirmahan ay 11 na po yung vote, yung We'll just focus pirma. on the job at hand and will not lose sight of the most important thing, which is to help the Filipino people. As far as I'm concerned, and as far as the COA. members of the majority na nakausap natin the past 24 hours, talagang Oh, 'di ba? Meron ho talagang meron ho talagang galawan ng pagkukudita. So merong mga pumoprotekta rito kay kay Zubiri, sila ngayon yung mga kumikilos, yung mga tumatrabaho sa mga kasama nila. Oh, 'di ba? Para papanatilihin etong si Zubiri. we are all Bakit naman kaya? Siyempre, nakikinabang sila, nakakakuha ng mga pabor. solidly behind our inspirational leader, Senator Mig Zubiri, and we feel na walang mas deserving at this point in time to lead the Senate other than our Senate President Mig Zubiri. There's no leadership change as far as I know, and we have our full support behind the leadership of Senate President Miguel Zubiri. Wala akong alam sa resolution. I do not know where that came from, okay? Pero ako dito sa iyo. I don't know. Wala ko alam dyan. Sir, may mga kasamahan daw kayo, sir, na kayo po yung parang napipili na. I don't know. I haven't talked to a single senator about it. Pero sa ngayon, palagay ko mahirap palitan si Senate President Zubiri. Wala ko nakikita. Grabe no, 24 lang tong mga to, pero kung makapag-deny, akala mo napakarami nila na maraming pwedeng paghinalaan. 'Di ba? Kung po pwede lang paghuhulihin tong mga to, tong 24 na to kulong mo sa isang kwarto o sige magsalita kayo. Sino rito yung pumirma nasa 11? Possible na pwedeng
pumalit sa kanyang pwesto. Naks. Ay nako, mga kababayan, mga senador natin, Diyos ko, magpakatalino nga muna kayo bago kayo mag-power struggle diyan sa Senado. Gawin niyo naman kapaki-pakinabang yung stay ninyo diyan. Eh si Senator Amy na nga lang tignan niyo napaglalaruan kayo. Bakit kanyo? Sariling panukalang batas, dalawa, new hybrid hybrid election system, yung panukalang batas. Tapos yung nauna diyan na na-file na rin niya ang new Omnibus Election Code. Ano nangyari? Pagdating ng first reading, ini-refer na sa committee niya para trabahuin ito through consultation, public hearing, 'di ba? Patawag yung mga stakeholders, yung mga may kinalaman sa usapin na 'yan. Oh. Pero anong ginawa ngayon ni Amy? Kino-call out ba 'to ng mga senador? Wala ho. 'Di ba? Inuupuan sa sarili niyang komite. Siya ang committee chairperson ng amendments. Amendments ng constitutional yung election reform, yung ganong related diyan. 'Di ba? Sa constitutional naman sa amendment si Robin Padilla. 'Di ba? Yun lang hindi ninyo kay Amy Marcos na ano na nangyayari, 'di ba? Kailangan natin 'to, mag-i-eleksyon na. Sus Mariosep, mga senador natin. Kaya mga kababayan, ulit-uli ako yung nananawagan. I-rehabilitate po natin ang ating Senado. Huwag na ho tayong maglagay ng mga alam ho natin na mga alanganin ang takbo ng pag-iisip ng mga senador. Yung mga komedyante, yung ang alam gawin ay magpatawa lang during campaign season. 'Di ba? Yung ang gagawin ay mang-uuto, taasan po natin ang sweldo nyo. Gawin po natin 800. Pag kinaya pa yan, gawin pa natin 1,000. Nung nanalo po, nakalimutan na. Yung kanyang campaign promise. Ay nako.